ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na kapangyarihan sa lahat, ang Diyos noon ngayon at magpakailanman, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob, ang Diyos na walang kapantay, walang katulad, ang may-ari ng aming buhay. Kaya ikaw, O Diyos, at karapat-dapat kami sambahin sa Espiritu at katotohanan, at karapat-dapat na pagsasalamatan. Salamat po, Diyos, sa bagong buhay at kalakasan na muli mong itinagkaloob sa amin sa araw na ito. Salamat po, Diyos, na minsan pa pinahintulot mo na kami ay magkakatipon sa lugar na ito. Lubin mo, Diyos, na ang mensahe mo po sa amin sa araw na ito ay tumimo sa aming mga puso at isipan at magdala ito sa aming buhay tungo sa isang matagumpay na buhay at unay na maakin namin ang biyaya mo sa aspetong espiritual. Lubin mo, Diyos, na ang araw na ito ay ang araw na kung saan kami ay answered prayer o tinukod mo na ang aming mga kahilingan. Yes, Lord. Pagpalaan mo ang lahat na narito ngayon, O Diyos. Ang lahat ng mga kapatiran namin, O Diyos, na narito sa lugar na ito ng ano bang Albo, no? Sa lugar na ito ng Albo, nakakatipon kami, O Diyos, upang patuloy kami mag-aral at magninilay ng iyong mabuting balita. At loobin mo, Panginoon, na anuman ang aming mga kahilingan sa buhay ay iyon ang ipinagkaloob. Kaya maraming salamat po, Yahweh at Shaddai, at inaangkin na namin ng 100% katagumpayan ng buhay na nagmula sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen at amen. Nawala ako doon sa pangalan ng Lord. Sorry po, no? So, ang ating pagbasa ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 10, talata 11 hanggang 18. So, ito po yung ating gospel sa darating na linggo. Sabi dito, mga kapatid ko sa Panginoon, ako ang mabuting pastol. Inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibasa hindi siya pastol at hindi kanya mga tupa. Kaya sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya palibasa sa upahan. Palibasa sa upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol kung paano nakikilala ako ng Ama, siya nakikilala ko. Gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakikilala nila at inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig, sabay maging isa ang kawat at isa ang pastol. Dahil dito minamahal ako ng Ama sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakuha nito sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Meron akong kapangyarihan ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinatanggap ko sa aking Ama. Mga kapatid ko sa Panginoon, palakpakan natin at purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Binigyan ko naman po, mga kapatid ko sa Panginoon. So, ang ating Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa mabuting pastol, no? Walang iba kundi ang ating Panginoon, Tukoy. So, kung ating pag-usapan ang tinatawag nating tupa, ang hayop na ito ay kakaiba. Ang tupa ay laging nawawala, no? Nagwawala at pawala-wala. Lagi na lang naliligaw. Ganyan ang ugali ng tupa. Kapag may mga lugar, balo, nahuhulog sila o sa bangin, madali silang mahulog. Madali silang malito, madaling matakot, madaling magkakamali. Lagi na lang na kailangan ang pangangalaga ng isang pastor sa mga tupa.
Kaya nga sa panahon nila, ang ating Panginoon talaga na may tinatawag na pastor o tagapangalaga ng tupa. So, ang ating pagbasa, pinapakita rin dito na may dalawang uri ng pastor at tinatawag na pastor o tagapangalaga. Mabuti at hindi mabuti. Ang mabuting pastor, walang iba nga ang ating Panginoon, tinutukoy. At mayroon sa kanilang panahon, mayroong tinatawag natin na walang malasakit sa mga tupa. Ito po yung tinutukoy sa ating pagbasa na mga bayaran kapag dumating ang mga asong gubat o mga mababangis na hayop, nagsisitakbo sila, iniiwan nila ang kanilang alagang tupa. So yan ang istorya bahid sa mga tupa, no? Na kung saan madali silang maligaw, madali silang mabitag o sumasama sila sa ibang mga tao o kahit hindi nila tagapangalaga. So, bakit nga ba ginamit ng Panginoong ilustrasyon ang imahe ng isang mabuting pastor? Sa panistayan, mga kapatid ko, sa pagdating ng gabi ay dinadala ng mga pastor ang kanilang mga tupa sa isang tinatawag nating kulungan. At ito'y pabilog, no? Ang kulungan ito'y pabilog at napapaligiran ng pader. At sandali makapasok ng lahat sa kanyang tinatawag nating kulungan, alagaan ito, no? Alagaan ng pastol ang kanyang natupa doon, babantayan. So nandoon yung pastol na nagbabantay doon sa tupa upang hindi sila mapakialaman o masasalakay ng mga asong gubat o ano pa mga mababangis na hayop. Subalit nga, ang pinakita rin dito na may mga tao na tinatawag natin mga bayaran na kapag dumating nga yung mga mababangis na hayop o asong gubat ay nagsisitakbuhan sila. So, ipinapakita dito na ang mabuting pastor ay handang ialay ang kanyang buhay. Ngayon, ano ba ito koneksyon sa ating pagbasa ngayon? So, binabahagi ng Panginoon na pagpapakita rin kung gaano kalalim at kahalagahan ng kanyang ginawang pagpapakasakit. No? Ipinapakita dito kung paano siya naghandog ng kanyang sariling buhay alang-alang sa mga tupa. Kasi ibigay niya ilustrasyon sa ating Ebanghelyo ngayon ang tungkol sa ating lahat na tayo ay inalarawan sa tupa. At siya ang pastol at kung gaano kabuti ang pastor sa kanyang mga tupa. Ngayon, ano ba ang dapat nating maunawaan kapag tayo'y nasa piling o nasa bisig ng ating mabuting pastor na walang iba ang Panginoon? So ito po yung paksa na natin na pag-usapan in the good shepherd's arm, no? Sa bisig ng mabuting pastor, o sa mga bisig ng mabuting pastor. Ano nga ba? Ang tanong ko dito, ano nga ba ang dapat nating maunawaan kapag tayo ay nasa piling, nasa bisig ng mabuting pastor na walang iba ang Panginoon Hesus? Una, mga kapatid ko sa Panginoon, ay makakatagpo tayo ng kanyang pagmamahal. Matatagpuan natin sa kanyang bisig, sa kanyang piling, ang pagmamahal ng mabuting pastor ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ano man ang mangyayari sa buhay natin, ano man ang mga problema, mga issue sa buhay laban sa atin, na wala man tayo sa mga maraming bagay, wala man tayo sa mga maraming bagay, kung may mga kakulangan man tayo sa anumang pangailangan natin, nandyan pa rin ang ating Panginoong Jesucristo bilang mabuting pastor na nagmamahal sa atin. At patuloy tayong pinoprovide ang anumang pangailangan natin. Ano po ba? Ano man ang nangyayari sa ating kapanahonan, ano man ang sitwasyon na ating nararanasan, na apektado ka man sa pangyayari ngayon, nandiyan pa rin ang ating Panginoon na nag-iingat sa atin. Amen. Amen. So sabi nga sa Roma 8:35, sino nga makapag-iwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Amen? Sabi dito, ang paghihirap ba, ang kapigatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o ang tabak?
So, walang pwede makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ano man ang ating kalagayan, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. Amen po ba? Ano man ang ating kalagayan, tigmak man tayo o punong-puno man tayo ng pagkakasala laban sa ating Panginoon Kristo, nandiyan pa rin siya na nagmamahal sa atin na hindi tayo basta na lang itatapon. Amen. Kaya nga, tayo ang sadya ng Panginoon. Kaya siya bumaba sa lupa. Tayo ang misyon niya upang tayo ay mahango. Amen. Upang mahango sa kalagayan natin na hindi mabuti. Dahil ang pag-ibig ng ating mabuting pastor na walang iba, ang Panginoon Jesus ay inaalay niya ang kanyang buhay. Amen po ba? So yun po ang ating kalagayan. Matatagpuan natin ang kanyang pagmamahal. At ang pagmamahal na ito walang tinitingnan kapalit. No? Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Tayo, totoo, paulit-ulit tayo nagkakasala, di ba? Hindi man tayo 100% na nakakasunod sa kanyang mga inuutos. Subalit nandiyan pa rin sa patuloy na inaabot ang ating mga kalagayan. Inuunawa tayo sa ating mga kalagayan. Amen po ba? No? So, bakit tayo inuunawa? No? Bakit tayo inuunawa ng Panginoon? Dahil malaki ang ating mga problema. Marami tayong, kumbaga may kakulangan tayo sa ating buhay. Marami tayo, malaki ang diferensya. Malaki ang diferensya ng bawat isa sa atin. Amen po ba? So, ganon na lang ang pag-ibig ng Diyos. Gano'n sa kayo, di ba, sa John 3:16, gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyas. So yan, mga kapatid ko sa Panginoon, ang una na matatagpuan natin sa bisig o sa piling ng ating Panginoon Jesucristo, walang tinatawag na mabuting pastor, ay ang kanyang pagmamahal sa atin. Pagmamahal na walang katapusang pagmamahal. Hanggat buhay tayo, amen? Hanggat nabubuhay tayo, mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo tinatanggihan. Sa huling hininga natin, kapag tayo nagsisisi sa ating mga ginagawang pagkakasala, tinatanggap tayo ng Panginoon. Ang problema nga lang, baka mamaya, kampante tayo, na patatawarin tayo ng Panginoon, na hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal sa atin, no? Sa kabila na tayo makasalanan, ang problema, baka mamaya hindi tayo makahingi ng tawad sa Kanya. Baka mamaya hindi tayo makahingi ng tawad sa Panginoon at hindi tayo makapagsisi. So ang kalagay natin ay malagay sa alanganin. Kaya nga dapat ang gagawin natin ay tuluyan nating pahalagahan at bigyan natin ng pagpapahalaga ang pag-ibig ng Diyos na inaalay niya sa atin. Amen. Pag binigyan mo ng pagpapahalaga ang pag-ibig na inaalay niya sa atin, ibig sabihin gagantihan din natin siya ng pagmamahal. Amen po. Kasi kahit na pagdating ng panahon, no, kampante lang tayo, mawawala din. Kasi pwede niyang bawiin eh. Pwede niyang ibigay, pwede niyang bawiin. Di sa itong ating pagbasa. Di ba? Pwede niyang alisin ang pagmamahal sa atin kapag matitigas ang ulo ng bawat isa sa atin. At hindi tayo marunong sumunod. Di ba naalala mo ba na sa katigasan ng ulo, sabi ng Panginoon, dahil sa katigasan ng ulo, ang inyong ulo ay pinapayagan na lang. Hindi ganun. Pinapayagan ng Panginoon. So sabi ng Panginoon sa talata 14 hanggang 15, ako ang mabuting pastor. Kung paano nakikilala ako ng Ama at siya nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may nakikilala nila at inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Amen? Amen. So, ito ang ating pagkatandaan na nag-alay nga siya ng buhay para sa atin. Kaya nga, ulitin ko lang na dapat natin pahalagahan ang pag-ibig ng Diyos dahil wala namang pwedeng pumantay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. At wala nang iba nagmamahal sa atin. Iiwan man tayo ng ating mga minamahal, sino mang mga pamilya natin, no?
Maraming nangyayari, iniiwan ang pamilya, pinagpalit sa ibang pamilya, ganyan. Pero ang Diyos, hindi tayo iiwan. Amen. Dahil ang pag-ibig ng ating mabuting pastor ay walang katapusan. Amen po ba? So, anong ibig sabihin ng kapatid ko sa Panginoon? Pahalaga natin ang kanyang ginawang pag-alay ng buhay ni Kristus ng Kalbaryo. Amen? Kasi pag pinahalaga mo ito, laging nasa puso mo ang kanyang ginagawa at lagi mong maalala ang Panginoon. Amen? Kasi pag walang pagpahalaga sa mga ginagawa niya, panapalawala lang natin. No? Kahit saan ka man pupunta, nakakalimutan mo ang mga ginagawa ng Panginoon. Amen? No? Kapag ang isang bagay hindi natin pinahalagaan, madali itong pagsawaan mo. Pagsawaan mo dahil hindi mo pinahalagaan. Ano mang gamit na ibinigay sa iyo, pag hindi mo pinahalagaan, baliwala ito sa iyo. Kaya ang pagmamahal ng Diyos kung hindi natin pahalagaan din, mapabaliwala din. Diba? Bandang huli, kahit naman na gano'n na lang ang pag-ibig niya sa atin, kapag patuloy natin tinatanggi sa ating buhay siya, hindi natin tinatanggap ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mawawala din. Amen. Wala rin saysay. Parang ano yan sa isang taong nagmamahal, nag-alay ng pag-ibig sa kanyang minamahal, at hindi mo gagantihan ang pagmamahal, bandang huli mamamatay din. Diba? Total, kaliwala naman ako, maghanap na lang ako ng iba na nagmamahal sa akin. Kasi nga, ganun talaga, diba? So, ito ang dapat natin tandaan na grabe ang pagmamahal sa atin ng Panginoon, kaya nga inalay niya ang kanyang buhay doon sa krus para sa ating nagawa mga pagkakasala. Gusto niya, mahamon tayo, maluwas ta sa atong mga kalagayan hindi mabuti. Kaya nga may kaligtasan, bakit tayo liligtas? Dahil nasa panganib ang ating buhay. Ang mga iniligtas, yung mga nasa ang buhay ay nasa alanganing kalagayan. Amen po? Yung pangalawa, na matatagpuan natin sa piling ng ating Panginoon sa kanyang bisig ay ang kanyang kalakasan. Amen? In the good shepherd arms, you can find His strength. So, kapag nasa piling tayo ng Panginoon, yung kalakasan ay laging nasa atin. Amen po ba? Kasi siya nagbibigay sa atin ng lakas sa araw-araw nating buhay. Minsan, lupay-pay ka na dahil sa mga sitwasyon na nangyayari sa atin. Minsan, ka nang walang ganang mabuhay dahil sa mga problema, marami kang bayaran na hindi mo pa nababayaran, problema mo sa iyong asawa, problema mo sa iyong anak, problema mo sa iba't ibang mga bagay. Kaya minsan, iniisip na natin, mabuti tayo mawala na tayo. Pero pag naalala mo si Jesus, pag naisip mo ang kanyang pagmamahal, na siya ang Diyos na nagmamahal sa atin, na nagbibigay ng buhay sa atin, maalala natin, pag naalala natin yan, biglang lalakas. Biglang magkaroon ka ng kalakasan. Nung nanghina na, yung parang bang wala ka ng pag-asa sa buhay, biglang nagkakaroon ng pag-asa. Bigla ka ngayon lumakas. Magtataka ka ba, parang karoon ka ng panibagong lakas ba? No? Parang tinatawag yan na sa bike, nakalimutan ko yung termino dyan, yung sa racing ba, yung naglumba sa bisikleta. Ang ubadya, usahan mo, yung makita na parang luya na kayo. Pagdating doon sa Venezuela, biglang bubuilo na napakabilis. No? Biglang nakaipon ng lakas. So ganyan ang sa piling ng Panginoon Kristo sa mabuting pastor, yan ang ating matatagpuan. Sa akin kasi naranasan ko nung araw yan. Nung akala ko mawawala na. Ibig sabihin, dahil nga ini-examine ang katawan ko, marami akong sakit, high blood, may sakit sa puso, may sakit sa bato, daming sakit. No? Wala pa ako sa Panginoon ng panahon. Kaya nangyayari sa akin, 13 para sa kunang. No? Nawala na ang kulay, maputi na. Nasasalubong ako ng mga kaibigan, hindi ko sila nakikilala. Bakit? Tulala na ako. Inisip ko, mawala na yata.
Sa edad ko pang, 30 plus na ako noon. Mga 30 plus siguro ako noon. So, ang akala ko, wala nang pag-asa ang buhay ko. Bakit? Marami akong sakit eh. Ang sinabi ng doktor eh. At bakit ako apektado sa sinabi ng doktor? Wala ang Panginoon Jesus sa aking buhay. Amen. Subalit dumating si Jesus sa aking buhay, ang kanyang mga salita, at unti-unti na nagkaroon ng pagbabago. Nagkakaroon ng pag-asa. Amen. So ganyan pala ang buhay natin kapag wala si Kristo. Sa piling ni Kristo, nagkaroon ng pagbabago. Yung walang pag-asa, nagkaroon ng pag-asa. Amen? Nagkaroon ng pagbabago. Kalakasan. Kaya nga, kalakasan ko ikaw, Jesus. Pag-ibig mo, palang hanggan. Kaya nga ako nga pagka may mga naramdaman akong hindi mabuti, umaalit ako sa Panginoon, inaalala ko lang siya lagi. Para biglang lumakas, biglang magbabago ang isipan ko. Kasi minsan, kapag may mga naramdaman tayo na hindi mabuti, mga sitwasyon na hindi maganda sa ating buhay, ang demonyo musulsul yan sa atong utok. Kung usa-usa, wala na. Matatanggal ka sa trabaho, ano pa man, wala na. Wala ka ng pag-asa. Ngayon, kung wala ang salita ng Diyos sa ating buhay, talagang natatalo tayo. Amen. Kaya nga, dito tayo dapat ihiwalay sa Panginoon. Yung iba, sabi nga kanina ni Sister, di na ako pupunta, Sister Coordinator, dahil dagdag gasto. Dagdag gasto ang gawain ng Diyos. Ano ba naman tayo? Wala ba tayong utang na doon sa Diyos? Binibigyan na nga tayo ng buhay sa araw-araw, tapos yung kakaunting salapi mo lang na itulong para sa gawain ng Panginoon, at wala naman sa pilitan eh. Kung ano bang makakaya mo, tapos sabihin mo, dagdag gastos. Naalala ko yung isang manggagawa natin sa Escanayan. Si Sister yun, kugihan man na siya maningil sa mga tampo-tampo. Pag ato rito, 150 ang tampuhan. Nagalit. Nagalit kay Sister yun. Wala daw ginawa pag magagastos siya. 150 na nga. Di ko alam kung nagbigay o hindi nagbigay o parang hindi nagbigay. Paglipas ng ilang buwan na ospital, wala daw siyang pera, wala 150. Pero lumabas 40,000 para sa pagpadoktor. Yun. So, sa ganang halaga, dapat magreklamo ka pa ba? Igaling din naman sa kanya yan. Ang problema kasi natin, mayroon lagi tayong rebellious heart lagi. At kapag hindi talaga natin intindihan ang sa buhay natin, madali tayong madala. Kasi ang naturalisa sa atin, ang pagka-rebellious o reklamador. Makarinig ka na naman, gastos na naman. Gastos na naman ito. No? Pero tandaan natin, walang mangyayari sa walang kahinatnan ano man pinaghihirapan natin kapag kinuha na tayo ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, ano man natin, ano man makakaya natin, ibigay natin sa Diyos. Amin yun, hindi tayo napipilitan ba? Kaya natin ibigay ito para kasi. Di ba, kaya sabi ko nga sa isang kasama kong preacher, ikaw, pag kumilos ka, magtrabaho ka, ibigay mo ng 100%. At huwag kang magreklamo. O sabihin, utusan ako dito. Hindi naman ako preacher, utusan. Inaangkin mo na hindi ka preacher. Mawala ka preacher. Sinangkin mo yan. Kung anong binibitaw mo salita, mangyayari yan. No? Bakit? Pasalamat ka talaga ng Diyos. Pasalamat ka. At yung ginagawa mo, huwag mong isipin na kay alila. Isipin mo lang na ginagawa mo yan para sa kailulugod ng Diyos. Ang sirap sa iyo, gusto mo magtrabaho, may nakakita, huwag mong tingnan na, huwag mong gawin ang isang bagay na may nakakita. Di ba? Magtrabaho ka, kahit na walang nakakita, basta nakikita ng Diyos, alam ng Diyos na ikaw ay nagtatrabaho na hindi napipilitan. Ang trabaho na ng trabaho, labag naman sa kaluban, wala ang saysay. So yan ang
isa sa sinasabi ko na isa sa kasama kong preacher. Hindi ko lang babanggitin ang kanyang pangalan. No, kasi ano siya, sinasabi niya, lagi siyang natusan ka na talaga. Hindi kami. Dumanas kami sa aming pag-training sa Maynila, sa Ambin. Madaling araw ka pupunta, wala na nga tulugan eh. Pag-araw ng linggo, wala nang tulugan ako kaya ang aking trabaho ay pag-hawak ng attendance ng lahat ng mga preacher sa PCC Manila. No? 12 attendance ang hawak ko. Kailangan alas 3 ng madaling araw, nasa Ambin na ako. Dahil darating na mga preacher para mag-attendance. Lahat kami, ang iba naman may dalang mga itak dahil magtatabas doon. Kung wala ka sa Panginoon, kung iisip mo na ikaw ay sulugoon lang na walang kwenta, wala ka, di ka magtatagal. Pero kung ang lahat na ginagawa mo para sa Diyos, magtatagumpay tayo. Amen po ba? So yun, isipin lang natin na sa piling ng Diyos. Nandito ako sa piling ng Panginoon eh. Hindi ako papabayaan, lalakas ako. Yung nanghihina kong katawan, lalakas ngayon. Diba? Kaya huwag tayong nawala ng pag-asa. Talagang dumarating sa ating buhay ang mga kahirapan, mga kakulian sa kinabuhi. Pero huwag lang tayo maging negative, positive lang lagi tayo. Kasi kapag naging negatibo tayo, yan na ang problema. Kasi susulsulagin tayo ng demonyo. Buhong ng demonyo sa atong kinabuhi, sa atong mga isipan. Wala. Ganyan ang mangyari. Ngayon, kung ikaw naman mahina-hina, di mo naisip na nasa piling ka ng Panginoon, wala, bagsak tayo. Amen po ba? Kaya, ayaw ko na, aatin na lang ako, ano ba? Ayaw ko na kasi dagdagas ko. Dagdagas ko. Sa napakaliit na halaga natin ibibigay, sasabihin natin dagdag gasto. Sabi ko na, nagmimigay nga narinig ni sister. Narinig ko sinabi ni sister. Ano? Wala ba tayong utang na loob sa Panginoon? Buhay ka, buhay ang pamilya mo, malakas. O, hindi man tayo kasing yaman ng iba. Yung hindi ka na ospital, napakalaking biyaya ng Diyos sa buhay natin. Amen. Pagamat maranas tayo, ubo-sipro, lagnat, ngayon, pero di ka naman ospital na ang isang araw ay pila ka libo. Tulog ka adlaw, 100,000 na agad ang babayaran mo. So yan, mga kapatid sa di ba na? Amen. So yan ang dapat natin gawin, yung huwag nating kalimutan na nasa piling tayo, nasa bisig tayo ng Panginoon Kristo ang mabuting pastor. Dahil sa piling niya, diyan makakuha tayo, matatagpuan natin ang kalakasan. Amen po ba? At sabi nga doon sa unang Korinto 15:57, unang Korinto, kabanata 15, talata 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan natin ng Panginoong Kristo, tayo ay magtatagumpay. Amen po ba? Amen. So, ang atin lang, lagi na natin isipin na tayo ay mga tupa, tinawag ng Panginoon at dapat patuloy tayong umasa at manalig sa salita ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kasi kung hindi natin dati paniniwalaan yung mga sinasabi ng Panginoon, wala tayo. Ibig sabihin, hindi tayo nananalig sa Kanya. Sasabihin natin, nananalig ako kay Jesus. Pero bakit hindi natin paniniwalaan yung mga ibang tinuturo sa atin? Ang tinuturo naman sa atin ng Panginoon upang ikabubuti natin. Diba? Halimbawa, pasayloan ang imong kaaway na nagkakasala. Yung mga isikatalang nagkakasala sa'yo, patawarin mo. Bakit ba inuutos ng Panginoon niya? Para maging malaya tayo sa galit, sa sama ng loob. Dahil kapag hindi, hanggat di ka nakapagpatawad sa nagkakasala sa'yo, nandyan din. Huwag kang patatawarin. Yung sarili natin, pag
nandyan yung galit tinanakit, height blood ka lagi. Hindi man normal ang BP mo. Bakit? Nandyan, naka-impact yung sama ng loob eh. Yung galit. No? Pero kung pinapatawad mo ang nakakasala sa iyo, magiging malaya ka. Magaan ang pakiramdam mo. Wala kang karamdamang sakit. Bakit? Ano man ang dugo? Di na magsuro kang imong dugo. Ano man? Ipasaylo ni mo siya. Malaya ka at siya rin. Nagiging malaya na rin. Amen po ba? So, yan ang isa na dapat natin titingnan. Kasi ang sabi nga ni Sir, madalas din sasabihin. Ako din madalas ko rin sasabihin. Ang hirap sa atin, selective tayo sa ating pinaniwalaan. Pag hindi uyong sa iyong gusto, hindi mo pinaniwalaan ang salita ng Diyos. Halimbawa, sabi, magbigay ka upang ikaw ay bibigyan. Yung iba din talaga kaya ibigay yun. Di ba? Yung sinasabi ng ating punong lingkod, kung gusto niyong pagpala ng unang sweldo mo, ibigay mo sa gawain ng Diyos. Yung unang sweldo, ay, hindi magagawa ng iba. Ano? Ubusin ko na sila. Pero yung mga gumawa niya, pinagpala ng Panginoon. Amen. Yung mga sumunod niyan, pinagpala sila. Nagpapatotoo sila. Yan ang pinaka-the best na handog sa Panginoon pag nagbigay ka. Yung unang biyaya, unang anak ng alaga mo, ganyan, ibigay mo. Yan doon sa Panginoon. Pero yung iba, hindi nila kayang gawin. Kaya nga, ang karamihan sa atin, selective ang ating Panginoon. Kaya, ang biyaya sa atin, hindi rin tuloy-tuloy. No? Pagtakapitik-pitik lang din ang babagsak na biyaya sa mga gano'n ang ginagawa. No? Amen. Sa akin buhay, hindi man ako nagyayabang, pero ako tuloy-tuloy ako sa aking pagbibigay para sa gawain ng Panginoon. No? Ang gawain namin sa amin sa tansa, dahil ko sinusuporta ang aking mga kapo na bukirin. So, pinapadala ko doon sa aking Sister White. Noong panahon ng COVID, panahon na nagsimula, so mahaba ang panahon na walang labupirin, tinulungan namin yung kapwa ko teacher. Pinigyan ko sila sa pamamagitan ng Israel. Bigyan natin ng tulong kasi ilang linggo na silang walang gawa. Taon na halos. Pabuti kami dito sa Bohol, meron. Diba? So, ibabahagi natin. Ako, ito lang nasabi ko rin. Di man ako mayaman na mayaman, pero hindi ako nagkukulang. Amen. May mga naramdaman man ng sakit, pero hindi ako na hospital. Bakit? May protection ako ng Panginoon. Amen. Di kami na hospital. Napakalaking biyaya na ng Diyos. O, magpapacheck up ka, pero nung lumang buwan, nagpacheck up ako. O, anong resulta? Ang doktor, magbibigay sa iyo ng mga hatol na kung sa tinatakot ka na, akala mo katapusan mo na. Then mo sa edad kong 32 yata ako noon. Parang una lang. Pero tinan po. Sabihan ng Diyos, 65 na ako. Diba? Oh, malakas pa. Sabi ko, sa kayo sabi ko, buhay ko sa iyo na. Kaya na, sama na pagdadalhin, nag-mission ako ng Mindoro, dito sa Romblon, Sibuyan Island, 2 taon ako dyan. Ngayon, dito sa Bohol, 3 taon, mga 3 taon na. Walang exams. Hindi ko nakapiling ang aking asawa sa panahon ng Pasko. Birthday ko, wala ako sa asawa ko. Pero sabi ko nga sa asawa ko, hayaan mo lang dahil para sa kanya ng ating ina. Sabi nga niya, sa sunod, pag-uwi mo, huwag ka nag-mag-mission. Sabi ko, at anong kalooban ng Diyos? Pag din ako niya pag-missionin, okay lang. Pero pagka i-assign pa ako, di ko pinitanggihan. Hanggat kaya ko, hanggat kaya ng lakas ko. Amen. Amen. Bakit? Nasa piling ka na ng Panginoon. Magkakatagpo tayo ng kalakasan sa Kanya. Amen po ba? At ang pangatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, the Good Shepherd's arms
we can find, in the Good Shepherd's Arm, we can find this assurance. No? Sa bisig ng Panginoon, ang mabuting pastor, ay makakatagpo tayo ng kanyang katiyakan. Amen? Nakakatiyak talaga tayo na hindi tayo mabibigo kapag nasa piling tayo ng Panginoon. Amen po ba? Wala tayong kabiguan na maranasan. No? Sinasabi na, bakit wala? Dami kong kabiguan. Sarili natin, kagustuhan, kaya nabibigo tayo. Pero kung ipinaubaya mo sa Diyos ang lahat, hindi tayo nabibigo. Kung tayo nagdesisyon, kasi tayo kaya nabibigo, sarili nating plano. Kung ating plano ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, talagang mabibigo tayo. Amen. Pero kung ang plano natin ayon sa kalooban ng Diyos, hindi tayo nabibigo. Amen. Kaya sabi ko nga, nung ginawa natin ang ating monthly meeting, tapos kasabay na yung youth input. Sabi ko, kasi nakipit. Pinagbawalan ang area 6 sa Hagna. Hindi sila natuloy. Kaya sabi ko, Lord, kung talagang hindi kalooban mo ito, okay lang po. Yung kalooban mo, matutuloy. Kung sinatuloy, di kalooban ng Diyos. Diba, nandun tayo, naging tagumpay naman. So, ang ating lahat na gagawin, isasangkuli rin natin sa Panginoon. Na hindi lang, ito, ako sa totoo lang, sinasangkuli ko sa Panginoon yan. Lord, gagawa kami ng ganito, ano pa mga kalooban mo. Pumasok sa akin bigla sa isipan na yung kakaibang activities. Yung sinasabi ko nga na family o workers family bonding. No? Na hindi ka magtatrabaho, kundi maglalaro tayo doon, maliligo, i-enjoy natin. No? Hindi yung puro tayo sa gawain ng Panginoon. No? Mag-preach pa rin si Sir. Ako nga, hindi na ako mag-preach doon. No? Ibigay ko yung oras, panahon pagkatapos ng Word of God, pagkadating alas 2, alauna hanggang alas 5 ba o gusto, hanggang anong oras ba gusto, yun, para ma-enjoy. Kasi ginawa namin yan sa Mindoro, sa mga kasama ko. Tuwan-tuwa ang mga manggagawa kasi first time nila, nararanasan yung ganun. Naglalaro sila, para binalikan nila yung pagkabata, nagpatuntero, tumbang lata, nag-i-enjoy sila. No? May sayaw-sayaw pa sila. So ganyan tayo, no? Kapag ayon sa kalooban ng Diyos ang plano natin, sasamahan tayo ng Diyos. Amen. Pero pag hindi ayon sa kalooban ng Diyos, mabibigo tayo. So, para sa akin, yung youth na yung anniversary dapat, youth camp, pagkalatan, parang hindi tayo inayunan ng Panginoon kasi hindi tayo binigyan ng lugar. Amen. Nililito tayo ng mga nasa gobyerno. So hindi tayo pinayagan. Sa akin, yun, hindi ayon sa kalooban ng Diyos yung ganun yung gagawin. Baka mamaya, kasi maraming kabataan, baka mamaya mapapahamak kaya hindi pinahintulot ng Diyos. Amen. Kasi may mga panahon na akala mo, nabigo ka. May mga pangyayari na nagmamadali kang umuwi. Pagdating mo sa terminal, umalis na ang bus, kakaalis lang, naiwan ka, nangihinayan ka ngayon. Pambihira naman, Tapos, nagreklamo ka na sa Panginoon, pambihira naman, Lord. Pero, nung makasakay ka ng pangalawa, tapos, nahulog sa bangin yung dapat mong sakyan. Nabangga at patay lahat. Saka kami Lord, ba't hindi ako nakasakay? Nung una, nagreklamo ka. Hindi ako nakasakay, anak, nagmamadali pa naman ako makauwi. Di ba? Ang ating mentalidad, kabiguan agad na isip natin, pambihira si Lord, Pero, hindi kalooban ng Diyos. Hindi pa panahon na ikaw ay makakasama. Nakikita niyo yun. Ito, madidisgrasya ito mga sakay dito. Kaya hindi mo nakita, papasakay dyan. Nakuha niyo po yun? Kaya nga, huwag tayong sumama ang loob. Di man tayo nagtatagumpay sa mga plano natin. Pero, pag nasa kalooban ng Panginoon, tandaan natin, yung katiyakan ng kanyang pangako, hindi tayo mababayaan, makakamit natin ang kanyang katiyakan. Sabi doon sa awit 23, 1 hanggang 3,
Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako ng kanyang binitawan sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Amen po ba? So, paano ba tayo mapapahamak kung tayo nasa kamay ng Diyos? Hindi tayo mapapahamak. Yan, tandaan natin. Ako yan talaga pinanibigyan ko yung pananalig ko sa Diyos. Kaya hindi ako natatakot na sabihin, pagkahulihin tayo, hindi tayo hulihin. May protection ka sa Panginoon. Hindi nila makikita yung siksikan. Sabi nila, sabi nito, yung mga kabataan nagsiksikan doon sa office, punong-puno yung office. Oh, sabi pa nila, may nagmamatsyag. May nagmamatsyag ng mga pulis. Makikita ko. Hindi nila makikita. Hindi nila makikita na nagsiksikan tayo. Tingin nila dito, kakaunti lang tayo. Ito ng Diyos eh. Protection lang tayo. May iba ang paningin nila. Pero ano pala, yung pulis pala nagmamatsyag doon, hindi pala ang gawain ng gusto nila magtyagan. Kanino? Kay Brother Marvin, anak ni Pan. Yung pala amin na matyagan. Nung mahuli na siya, uli, wala na nagmamatsyag sa Baguio Dwahid na police. Sabi ko yun pala, no, bago pa nangyari, panay pagmamatsyag, nandoon. Sabi agad ni Parimbong, nandiyan yung police. Pumasok pa rin. Tawa ka na mawala sa Diyos. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Hanggang ngayon hindi ko, pinanghahawakan ko yan na hindi ako papabayaan ng Diyos. Bakit? Nasa piling niya ako eh. At pinanghawakan ko yung sinasabi niya, yung katiyakan ng ating kaligtasan kapag nasa kanya tayo. Pwera lang siguro kung uwas talaga natin. Amen? Uwas talaga wala tayo magawa doon. Pero hanggat ang wala mo sa Diyos, nandiyan dyan, yung katiyakan ng Panginoon, pangako ng Panginoon, ay lagi natin mararanasan yun. Amen? Pwede tayo mapapahamak. Amen po? Amen. Sabi nga, isang kwento, no? Para daw na pagsakay tayo ng katulad ng isang pagsakay natin ng elevator, para makapunta tayo doon sa palapag na gusto mo, ano mang puntahan, ang una, ang gagawin ay pumasok sa loob. Amen. Pumasok ka sa loob ng elevator para makapunta ka, makakarating ka. Bakit ka papasok? Para mapindot mo yung mga button doon. O sa floor, o ano mang palapag ang gusto mo. Ibig sabihin, may tiwala ka sa elevator na yun na kaya kang ihatid yun sa gusto mong pumuntahan. Ngayon, dito sa ating gawain sa kawan ng Panginoon Jesus, dapat pumasok tayo. Amen. Ano mang gusto natin mapupuntahan, magagamit natin dahil kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. So, anong ibig sabihin? I-enjoy natin ang buhay dahil nasa piling tayo ng Panginoon Jesucristo. Nasa busy tayo ng mabuting pastor. Amen po? Amen. So, ang aking pagsaminahagi ngayon, maikli lang naman, at nawa magkaroon tayo ng kaunting aral natin kukuha sa ating buhay, lalo na sa spiritual. In the Good Shepherd's arm, we can find His love. No? Yung una, ano bang mangyayari, ano bang dapat ating maunawaan kung nasa bisig tayo ng Panginoong Jesus o sa bisig tayo ng mabuting pastor. Yun nga po, pag nasa bisig tayo ng mabuting pastor, ang pag-ibig ng mabuting pastor ay ating matatagpuan. Amen? Amen. At ang pangalawa, in the Good Shepherd arms, we can find His strength. No? Matatagpuan natin ang kanyang kalakasan. At ito'y mararanasan din natin dahil ang kanyang kalakasan niya sa pamamagitan ng kanyang mga salita ay ating ipagkamulan. Magkaroon tayo ng panibagong lakas, panibagong pag-asa sa buhay. Sabi niya, matulad tayo ng isang agila, hindi nakakaramdam ng pagod. Amen po ba? Ang pangatlo, in the Good Shepherd's arm, we can find His assurance. No? Matatagpuan natin ang katiyakan
Paano yung katiyakan ng kanyang mga pangako na ating makakamtan. Amin po ba? So, tumayo na po tayo mga kapatid ko sa Panginoon.